Hello, sound check, and there you go. Isang magandang umaga mga kababayan at nandito naman po Expat Update at mag-update sa inyo ng mga nakakalat nating mga videos, mga balita. Eto, viral na viral ngayon itong mga yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon sa social media, itong kanyang pagkakadulas sa kanyang mga statement nangyari dyan sa hearing sa Senado. Ito, minsan itong sabihin natin. Ito, minsan, pagka kung ano yung nasa puso ng isang tao, pumapasok sa utak, tapos, minsan, hindi mo mapigilan, lumalabas na sa iyong bibig. Di ba? Kasi, ganyan ang nature ng tao. Kaya nga, mayroon tayong kasabihan na, less talk, less mistake. Di ba? Kaya yung mga tahimik, medyo hindi sila gaanong uh, uh, kasala sa kanilang pagsasalita o magkakamali. Kasi nga hindi sila gaano talkis, di ba? Ito, boy talkis to eh. Talk lang ng talk eh. kaya boy talkis eh. Kaya ayan, sa sobrang kadaldalan, minsan, hindi mo na namamalayan na yung lumalabas sa iyong bibig is nadulas ka na pala. So, ito, pakinggan yung maigi yung kanyang sasabihin. Kasi baka mamaya namamalikmata lang tayo o nagkakamali tayo ng pagkakaintindi. Minsan, baka mamaya mali yung ating pagkakarinig. Mainam na tayong lahat ang makarinig. So, ito, pasok. Sana. Ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi Mhm. mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. Mhm. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Hinto muna natin ang pagnanakaw. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang paalala para sa mga opisyal at mamamayan na maging tapat sa paglilingkod. Sa gitna ng mga isyung kinahaharap ng bansa, panawagan ito para sa pagbabago, disiplina at pananagutan sa pamahalaan. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Kaya po sa susunod na taon, kapag obviously kailangan na nating mag-invest muli sa Ayun, narinig nyo naman po yung kanyang sinabi. Kayo nang bahala doon ha. Kasi yun nga sinasabi natin na pagka ang tao madudulas at madudulas talaga. Ngayon, wala naman sana problema para sa atin eh. Ang problema dito, ipinagmalaki sa kanyang SONA ha. Hindi natin makalimutan to kasi SONA to eh. Pinapanood din natin. Hindi natin talagang sinabi kasi ng Pangulo na ipinagmalaki niya sa kanyang SONA dati tungkol sa kanyang mga ginagawa daw dyan sa 5,500 flood control projects na siya naman ang nakuryente. Kasi hindi yung palang ipinagmamalaki niya is pumalpak. Ngayon, nung pumalpak na, hindi na siya kasali. Bakit ganun? Di ba pagka ikaw ang may gawa, di syempre aangkinin mo yun. Credit sa'yo yun.
ipinagmalaki mo eh. Di bali sana kung nanahimik ka muna, hinintay mo muna yung maging resulta bago ka nag-angkin na mayroon tayong 5,500 flood control projects. At syempre, palakpakan yung mga naandyan sa Kongreso noon eh. Di ba? So, nung pumalpak na, bakit hindi ka na yata kasama? Kaya hindi kami naniniwala. Mahirap paniwalaan. Kasi kayo mismo, Mr. President, ang nagmalaki. Di ba? Oh. Tapos sasabihin ngayon tapos ito pa, lumabas pa ito. Utos na yung Pangulo na ihinto muna natin ang pagnanakaw. Di ba dapat ang statement utos ng Pangulo, ihinto nyo muna ang pagnanakaw. Bakit may kasamang natin? Di ba? Di ibig sabihin, isinama niya yung kanyang sarili. Ako, di tayo nag-ano dito sila sa kanila lang naman galing yung mga statement. Di ba? Baka mamaya titirahin na naman tayo ng mga kwan dyan, mga pakawala dyan. Binubugbog na nga yung channel ko. Bahala kayo dyan. Kahit bugbugin nyo yung channel ko, okay lang. Ano man ang pagsasabi nyo dyan, open. Hindi ako anong tawag to, nag-block or kasi sa loobin nyo yun Parang sa akin. Freedom of speech. Di ba? Freedom of speech ko ito yung sa loobin ko. Sa nakikita kong mga nangyayari. Alangan naman pati ito nanakawin pa sa akin. Wag naman na. Akin na to yung mga bato-bato sa langit dyan. Pinagnanakaw na nga yung mga pera natin tapos pati ba naman yung freedom of speech natin nananakawin pa rin. Hindi naman na siguro kuwan dyan may nagbabanta. Sabi pa nga markado na raw ako sa NBI at saka sa PNP cybercrime. Bakit? Anong sinabi ko? Nakikibalita lang naman ako, nagre-react lang ako. Wala naman ako sariling balita dahil hindi naman ako journalist. Reaction to, reaction TV, reaction video to. So, dito tayo kay Manong Ted. Dahil dito, isa pa ito. Maingay tayo noon. Lalo na sa mga diskaya. Sinama ko sarili ko. Bakit? Kayo. Kasi maingay tayo noon dahil sa diskaya, di ba? Sa kanyang mga luxury cars. Pero yung sinabi ko na dati, dito rin sa channel na ito, bakit tayo tahimik sa mga air assets? Di ba? Sino may-ari? Saldico. Hightone. Bakit hindi ko nga nakita yan dyan sa Blue Ribbon Committee, yung Hightone na yan, tsaka Sunwest. Bakit hindi na imbitahan itong mga ito? Tapos, isa pa, ang bilis-bilis ng gobyernong ito pagdating sa diskaya. Yung kanilang mga luxury cars, balita natin na subasta na. Bakit ito hindi may freeze itong mga air asset na ito? Nadihamak naman na kung ikukumpara mo parang bisikleta at saka kotse. Ito, air asset na ito, makakalabas ng bansa. Di ba? So, ito, Manong Ted, pasok! Nasaan na ba yun? Where are you? Ito. Yan, Manong Ted, pasok! Pag Dito hindi na ba umabot, tayo sa title? sigurado bukas. Anyway, so ba't ba ako napunta ron? Oo. Napunta. Kasi nandito tayo sa air assets. Oo nga. Na sinasabi ay frozen. Doon ka nagsimula. Oo. Frozen, pero... Hindi, kaya ang pinanggagalingan natin ay yung pong sabi kahapon ni Pangulong Marcos. na huwag kayong magmadali. Oo, may binanggit siyang term kanina. We wanna do it right. We don't wanna Tama be in naman. a hurry. Something like that. Tama naman. Gusto nyo ba magmamadali? Parang gusto nyo
gusto nyo ba madaliin pero mali? Mabagal pero tama. Parang ganun sa Tagalog eh. Oh, may punto ho Slowly naman but surely. diba, na hindi Yan. mo dapat minamadali. Kasi nga dapat yung kaso ay solid. Airtight, sabi nga nila. Pero, nasa na yung low-hanging fruit na sinasabi? Hindi ba na mas madali? Kumbaga. Maganda halimbawa dyan, yung ating halimbawa sa ating think about it. Klaro na. Diba? Klarong-klaro na. Mambabatas, asawa niya, sila ang mismong rehistrado nung bilang may-ari ng construction company. Uy, bilang isang mambabatas yan, madami-dami yan. Yun nga. Oo, madami-dami yan, Hindi po ba? ha? Oo. Mr. President, anyway, madami-dami yun. Mamaya po hingi din tayo ng reaksyon dyan po sa mga statement po na yan ng ating pong Pangulo doon sa mga sinasabing mga naiinip na dito po sa sinasabing kabagalan ng due process. Ngayon, bigyan natin ang pagkilala itong bilyonaryo.com, baby girl, na naglabas po ng balita na mukha daw pong yung sinasabing mga air assets nitong isa sa mga starring ho sa kasong ito. Ayaw ho ng mga arkitekto natawagin tong arkitekto kasi nga daw nagkakaroon ng negative implication para sa mga arkitekto. Hindi lang sa architect, maging sa mga contractors. Yung mga pribadong contractor din eh, no? Ito ho yung Negative na yung huwag mo natin ano sabihin nila eh. engineer. Yun ang... Baka di magalit yung mga engineer. Ito ho ang pasimuno. Yan. Ang sinasabi nga po nitong skandalong ito, yung pong mga responsable ho sa pagsalaula po sa ating pong pambansang budget and eventually nga na laman na marami hong mga proyekto ang nakuha ng kanyang kumpanya. Isa sa pasimuno itong taong ito. Nagmamayari siya nitong kumpanya, mga kapatid, na sangkot dito sa napakarami hong mga kontrobersyal na mga proyekto ng DPWH. Anyway, so ito po, inilabas nila at ang sinasabi daw po na ando doon na sa Malaysia. Sa Sabah. Okay, so tawagan nga natin ang maaari po makapagpaliwanag sa atin. Ano ba ang panuntunan dito? Kasi if you remember, sabi po sa atin ding panayam kay Secretary Vince Dizon kamakailan lamang, sinasabi ho niya, di ba, na siya po ay humiling na sa Anti-Money Laundering Council na kasama po doon sa mga dapat na ma-freeze ng AMLAC ay ito pong air assets ng mga kumpanya na may kaugnayan kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito po'y kinabibilangan ng mahaba-haba ito, girl. Meron ka bang enerhiya para isa-isahin ito? Isa-isahin natin yan. Pati yung mga halaga nito? Oo. Isa-isahin natin yan. Ano itong mga sinasabing air assets? Under the Mississippi Aviation Development Corporation, Augusta Westland AW1398, 16 million US dollars o sa peso 919.16 million pesos. Meron ding Bell 206B3 650 US dollars o 1,000 US dollars sa peso 37.3 million pesos. Bell 407 3 million US dollars sa peso 172 million pesos. Yan po ay mga helicopter. Gulfstream 350 36 million US dollars. Yan po ay jet. Jet. Ay, salamat naman. Jet pala ito. 2.7 billion pesos. Ano kayang pakiramdam masakay sa jet? Ito na. Ayun, mayroon din tayong jet. Yung makina na jet. 4K, 5K. Ayan. Under Hightone Construction and Development Corporation, ang total assets po, air assets, ay 7.94 million US dollars o 456 million pesos. So meron po ditong Cessna 4148 Chancellor, 700,000 US dollars o 40.2 million pesos. Agusta A109E o A109E, 6.9 million US dollars o 396.3 million pesos. PA 31350 Chieftain, 340 US o 340,000 US dollars o 19.5 million pesos. Yun nga ho, kasi nga ang kumbaga ang pag-aaral dito magsisimula doon sa kumpanya nung hindi pa po naging Appropriations Committee Chairman, ito pong dating kongresista
hanggang sa siya naging APRO chairman at nang pumutok itong balitang ito, ano ba ang mga ari-arian ng kumpanyang yon? Oo. Hindi po ba? So, kailan po ito na-acquire? Kailan po ito nabili? So, lumalabas nga po sa pag-iimbestiga na ito po ay nabili nila sa panahon na ng panunungkulan. Oo, nito pong si Ginoong Ko at magiging chairman din po ng Appropriations Committee. Okay, ngayon mga kapatid, hango po naman din sa ating pong nakaugnayan kahapon, mukha pong ito mga kapatid ay hindi po nanggaling sa Pilipinas as in nagtungo ng Malaysia. Sabi po ng ating pong mapagkakatiwalaang source na lumilingon sa tawag na... Opo. Ito po daw mga kapatid ay nanggaling ng Singapore. From Singapore na malapit-lapit sa Malaysia, tumawid ng Malaysia. Okay, sige. So, abangan natin po muna ang kumpirmasyon po dito una doon sa sinasabi po na deregistration. Pero matatandaan natin, nandito din po sa ulat ng billionario.com na noong pong inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, itong investigasyon kaugnay ng flood control scandal, may mga balita din na sinubukan ngang iparegister daw ni Zaldico itong mga air assets na ito. So medyo... I-deregister. Oo. Ibig Kapag sabihin- i-deregister, para maibenta na sa iba. 'Di ba? Pero kumbaga, in-on hold nga po ito ng ating gobyerno. Ang sabi nila, pwede makalipad, pero bawal itong maibenta. Pero ngayon na nasa Malaysia na, ang tanong din, makakabalik pa ba yan ng Pilipinas? Mababawi pa ba natin iyon? Kumpirmahin muna natin kung Oo. talaga bang ito nga po ay nandoon na ngayon sa Malaysia at ilan doon sa mga sinasabing air assets ang nasa labas na po ng Pilipinas. Mga kapatid, ha? Meron tayong appointment call this morning para po natin maunawaan lang ano ba ang mga panuntunan sa ganito po. Kasi ang mga eroplano na nakarehistro Sa aviation yan. di ba nakikita mo yung mga numero sa dulo ng eroplano, di ba? Parang plate number nila yun. Oo, meron siyang RP, may mga ano doon may mga numero Saan nakalagay doon. dyan? Sa dulo ng eroplano, Oo. makikita mo usually Sige, yan. O i-check kaya ko na doon yun sa sa mga susunod. helicopter, meron din. Meron din. Yun ang Oo. kanilang parang plate number. Yun ang pinaka-plate number nila. Oo, Para pag oo. nakita, Alam na gusto sila yun. mag-verify saan bang bansa ito nakarehistro Oo. and sino may may-ari nito, Oo. lalabas doon sa kanilang database. Okay. So ngayon mga kapatid, nasa atin ang linya ngayon si Lieutenant General Raul L. Del Rosario, retired, siya ang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po, Ma'am Serena. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Bumabati po ako sa ating mga tagapakinig. Ay, salamat po at mabuhay po, General. General, yung po munang report po na nakalabas na po ng bansa ang ilang air assets ni dating Congressman Zaldico. Kumpirmado ho ba ito? Totoo po yan. Meron ng 3 air assets na nakalabas. 2 helicopter at yung isang fixed wing, yung tinatawag nating Gulfstream G350. Yung nauna pong nakalabas ay nung August 20 yung isang helicopter at nung August 16 yung Gulfstream 350. August pa po ito. At yung pangatlong aeroplano naman, yung helicopter na isa pa ay 11 September. Oh, go ahead, sir. Yung dalawang Opo. helicopter ay yung Agosta 1398 nga na sinabi kanina ay tumungo sa Kota Kinabalu. Yung Gulfstream 350 naman ay tumungo sa Singapore. So yung pong nakabiyahe ng Singapore, ito pong jet na Gulfstream, habang yung helicopters po dito po lamang sa Malaysia. Tama po yun, sir. Opo, okay. Sige po. So, sir, sa kabuuan ho ba muna, ilan ho ba ang air assets na iniuugnay kay former Congressman Zaldico? Ang total po ay 10. Merong 4 na nakapangalan sa Mitsubishi Aviation and Development Corporation at merong 2 na nakapangalan naman sa subsidiary ng Mitsubishi Aviation
itong Misibis Resort and Hotel Management Corporation. At meron pang 4 na nakapangalan naman sa Hightone Construction and Development Corporation na kasama rin sa incorporator si former Congressman Saldico. Okay, opo. So, sir, dito po sa lumalabas po 10 lahat, ano po? Tama po, yan Opo. po yung nasa aming record Opo. sa CAAC. Opo. Sa 10 pong ito, ang kumpirmadong nakalabas na po ng Pilipinas ay yung pong Gulfstream jet na nasa Singapore ngayon as we speak at yung pong 3 helicopter. Dalawa po, 2 helicopter. Dalawa lang na helicopter. Okay. Opo. Nasa saan po yung iba na mga air assets po, General? Ito pong iba ay nasa iba't ibang hangar dito sa Pilipinas. Nasa record po namin ay nasa Bicol hangar ng Misibis at meron din po kami as far as our record is concerned ay meron pang naririto sa Misibis hangar sa NAIA. Okay, opo. So, ito pong Gulfstream na ito sa Malaysia, saan po sa Malaysia mismo ito? Sa inyo pong informasyon na nakalap at paano po ang inyong pagsiguro na iyon ay hindi po maibebenta o maipupuslit palabas ng Singapore para maitago? Ito pong Gulfstream ay nasa Selet. Nasaan po, sir? Medyo Ay nasa saan po? Seletar, Singapore po. Mhm. Yung dalawa po ay nasa Kota Kinabalu. Sandali po. Medyo tayo po nagchachapi lamang, General. I beg for your indulgence. Ano po? Nasaan po sa Singapore yung Gulfstream, sir? Yung Gulfstream po ay nasa Singapore. Sandali. Yung 2 Agosta 139 ay parehong nasa Kota Kinabalu. Opo. Sandali po lamang, General. Nagpuputol-putol lang po tayo. Sana po, pagpasensyahan niyo po kami. Ayusin lang po namin po yung linya. Opo, para po maayos po ang ating ugnayan. Oo. Okay na ba ang ating linya? Kasi nga, cellphone po ang ating ginagamit. And as we all know, we are in the republic called the Philippines. And the cellphone and the cellular service is always at par. Habang inaantay natin siya, tama ba yung dinig ko? Ayan na, nandyan ulit. Ito, Okay. confirm sorry natin po. ulit yung air Okay, assets. sige. Sir, sorry po. Nag-ano lang ho tayo, puputol-putol. Gulfstream 350 po, nasaan sa Singapore, sir? Ayon po sa flight plan na pinail nila, nung umalis ay yung Gulfstream 350 nasa Seletar, Singapore. Yung 2 Agosta 1398 ay nasa Kota Kinabalu, Malaysia. Opo. Ito pong Gulfstream na jet ngayon, nakarehistro pa rin po under the Philippines Aviation. So, ano po ang ating pananggalang na hindi ito maipupuslit kaya? Talaga ho bang ito po'y naka-freeze na per AMLAC order? As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. So magmula ho nang lumabas yung balita na request nila Secretary Vince, wala pang confirmation. Kapag ho ba mayroon ng freeze order officially ang AMLAC, dapat may kopya na po kayo. Ano po? Tama po yon. Sa ngayon po, ang natanggap namin na mga sulat galing sa AMLA ay mag-submit ng mga documentations at records ng eroplanong ito. Ganon din po ang Ombudsman, ang NBI, ang DPWH ay binigyan na po namin ng mga karampatang documentation ng mga eroplanong mga nasabi po. Okay. So ano lang ho ang poder ng CAAP dito? Hanggang saan lang po ang inyong kapangyarihan sa usapin po ng pagsiguro, kung kakayanin po ninyo masiguro, na hindi makalabas pa ng Singapore, makaalis pa ng Singapore itong jet na ito at eventually maibenta, ma-dispose? Ang CAAP po, ang regulatory body ng mga eroplanong nakarehistro dito sa Pilipinas. So habang
nasa atin po ang registration ay hindi maaaring maibenta ang mga eroplanong ito nang hindi na de-register ng CAAP. Sa Okay. ngayon po ay hindi pa na-de-register ang mga eroplanong ito. Although nagkaroon po sila ng attempt, nag-request po sila ng deregistration, pero dahil nga subject na po sa investigation, hindi na po pre-process ng CAAP ang deregistration application. Kailan po nag-apply ng deregistration itong mga kumpanya na nagmamay-ari ng naturang mga air assets? Sir, sa inyo pong opisina, kailan sila nag-attempt? Lahat ho ba nung 10 ay sinubukan na i-deregister? Hindi po. Yung 3 lamang po ang nag-apply for deregistration. Yung una, sir, yung unang helicopter nag-apply, umalis siya ng August 20 at nag-apply ng deregistration ng 14 September. Yung Gulfstream umalis ng 16 August patungong Singapore at nag-apply ng deregistration noong 18 August. Yung isa pong helicopter na Agusta umalis noong September for Kota Kinabalu, nag-apply ng deregistration nitong 15 September. So yun ho. Ang Go ahead. ibig sabihin po, Mm-mm. nakaalis na sila ng Pilipinas noong magsipag-apply ng deregistration yung 3 eroplano concerned. Opo. Yan ho bang deregistration process ay dapat personal na nilalakad sa CAAP? Paano po ba ang inyong panuntunan, General? May mga proseso po na sinusunod. Unang-una, nag-a-apply ng letter of intent na gusto nilang magpa-deregister. Tapos nag-fill up sila ng yung notarized application form na form ito po ng CAAP at kailangan notarized. Pinipresent nila yung original certificate of registration, original certificate of worthiness. May katibayan po na bayad sila ng mga fees at saka yung sinasubmit din nila yung notarized deed of sale na original at saka clear sa lahat ng derogatory claims, liens, and encumbrances. Yan po yung mga hinihingi ng CAAP. Pagka nasubmit po nila yung kumpletong mga requirements, ini-evaluate po ng CAAP, sini-check yung kung verification po ng mga signatures at authorization at tinatanong din ng CAAP kung ano ang intensyon, bakit at kung ito ba ay may coordination na doon sa state na kung sakali man ay plano nilang ipa-register yung aircraft pagka natapos ng ma-register dito. Meron din pong mga situation na ang mga nagpapa-deregister ng aircraft ay yung mga talagang wala nang economic value, yung mga scrap na at saka yung mga idodonate sa mga museum o sa mga education purposes. Dito po sa sa mga involved na 3 eroplano, ang pakiwari po namin ay may intention nga na ibenta dahil napakagandang eroplano ng mga ito. Ang intention ay mawala lang sa regulatory powers ng CAAP at malaya na nilang magawa kung ano man ang gusto nila, kung ibenta man o ano pa. So ito po yung mga process at mga requirements Manong Ted. Opo. So, General po, yung 2 kasing Agosta na helicopter, ito yung pinakamahal sa kanilang air assets na ito yung pinakamodelo, kumbaga, ano po, General? Pati yung Gulfstream, ano? Tama po. Yung mga bagong eroplano ito at mga talagang mga mamahalin. Opo. Sa listahan ng kanilang mga air assets, ito yung mga pinakamahal at modelo. Kaya sana nga, gusto nilang i-dispose, obviously. So, kumbaga, kapag ikaw magbebenta sa abroad, hihingian ka noong bibili, kung saan mo ipaparehistro yan, hihingian ka ng dokumentong ito na clearance, kumbaga, sa local sa ating CAAP. Ano po? Tama po yun. Hihingin ng
recipient country yung deregistration certificate na manggagaling sa CAAP. Oh. Pag wala po silang maipakitang deregistration certificate na galing sa CAAP, hindi po nila maire-register yung eroplanong yon sa ibang bansa. Opo. Lalabas na colorum, kumbaga, ano po, General, no? Tama po, tama po. Meron, kung sakasakali ho ba, meron ba hong pananagutan ang sinumang individual sa labas ng bansa, ano po, na bibili ng mga gantong eroplano o helicopter ng walang karampatang dokumento gaya po nitong deregistration? Sa ating po bang panuntunan, would you know, General? Meron po dahil ayon ho sa panuntunan ng International Civil Aviation Organization, ito ang sinusunod ng mga Civil Aviation Authority ng 193 countries. Ang registration po ng eroplano ay dapat sa isang nationality lang. Hindi pwedeng magdoble ang registration ng eroplano sa dalawang bansa. Kaya pero pwede pong i-transfer ang registration ng eroplano. Ngayon, kung hindi naman na de-register dito sa Pilipinas, talagang hindi pwedeng ma-register sa ibang bansa dahil nga ang nakasaad sa ICAO, International Civil Aviation Organization issuances, isang nationality lang dapat ang mini-maintain ng eroplano. Ayun, opo. General, kapag ho ba maglabas na ng actual freeze order ang AMLAC sa air assets na ito, pwede na bang ano ang disposisyon po ng CAAP dito po sa tatlong air asset po na nasa labas ng Pilipinas? Unang-una po, ang pwede namin gawin ay makipag-coordinate sa Civil Aviation Authority ng mga bansa kung nasaan itong mga eroplano. Ipapahiwatig natin sa Civil Aviation Authority ng Singapore o Malaysia na meron ng freeze order ang gobyerno natin at hihingi tayo ng tulong na i-implement kung ano man ang recovery procedures ng gobyerno po natin. So meaning... So hanggang dyan lang po ang ating video at medyo humahaba na at puputulin na natin dito. At yun nga, sinasabi natin, pagdating sa assets ng mga Diskaya, hindi natin pinagtatanggol lagi nating sinasabi dito. Ang bilis-bilis. Pero bakit itong mga bilyon-bilyon na mga air asset, bakit mukha yatang hinahayaan pa? Hinahayaan pang nagagamit kung saan-saan. Di ba? Diba dapat pwede bang i-freeze ito na huwag nang paliparin habang mayroong investigasyon? Sa bagay, hindi nga maimbitahan eh. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At hindi ko kapag hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. So, maraming salamat po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.